Hello guys, today gusto ko lamang i-share sa inyo yung latest development ng ating website and also ng ating portfolio tracker. Dahil guys, dito sa ating portfolio tracker na kine-create, hindi na ito naka-Excel sheet, no? Ito ay nasa website at mismo talaga. So mabilis mo na ito talagang magagamit. Not only that, based sa pag-aaral kasi na create natin from the past videos, makikita mo doon na kung bakit hindi nakakaipon yung mga Pilipino. Dahil nga mayroong mga money leaks sila, laging hindi nila napapansin. Kaya naman, create natin dito sa portfolio tracker na ito ay makikita din natin dito kung paano lumalabas at pumapasok ang ating kaperahan. So ngayon, ipapakita ko sa iyo yung latest development na create natin dito sa ating website. Okay, so naunahin natin yung mga latest development na create natin na dito sa ating portfolio. Today, meron na itong income tab, expense, cash flow, net worth, and also goals. Bakit ito napaka-importante? Pag-uusapan natin ngayon. So for example, itong portfolio tracker na ito, hindi lamang ito about sa investment natin ang itatrack natin, bagkos yung overall na lahat, expenses natin, income natin, mga business natin na pumapasok, pwede natin ditong i-track na, no? All in one na. So ngayon, para magkalaman itong ating income tab, puntahan lang natin itong add income, and then anong category? For example, ayan, may freelance, business, dividend income, rental, makikita mo rin siya dito. So for example, sa salary, anong ginawa natin? Ito ay nagtrabaho tayo. Okay? Now, ang sinahod natin, for example, yung neto na nakuha natin ay sabihin natin 20,000. Ayan. So, pwede mo siya ilagay dito. It's up to you, no, kung paano mo siya nakukuha. So, usually kapag sahod, syempre, pwedeng 15 days or monthly. So, ilagay na natin monthly. Ayan. So, kailan mo ito natanggap? So, kunyari, natanggap natin ito ngayon lamang. Okay? And then, save mo lang. Okay, now, for example, meron tayong another na nakuha pang income. Sabihin natin sa ating side hustle or nagkaroon tayo ng bonus, no? So, sabihin natin, yan, bonus. Nakakuha tayo ng sa ating trabaho, ayan, ng sabihin natin 5,000 pesos. Ayan. And then, instead na monthly, syempre, lalagay mo lang dito one-time payment kasi hindi naman yan araw-araw, monthly ka nakakakuha ng bonus. Ayan. And then, save mo lang. Okay? So, mapapansin mo dito, yung recurring mo na income, makikita mo na agad dito magkano yung monthly na income na nakakuha mo totally. And then, ito yung all records in total. Diba? Mayroon 25,000. So, nag-separate na agad siya. Ngayon, puntahan naman natin dito sa expenses. Okay? So, now, nandito tayo sa expenses. So, ang gagawin natin para magkalaman itong tab na ito, add expense lang tayo. So, dito by categories makikita mo from food to debt, no? Yung or others na description dito. So for example, mag-focus tayo sa food. So groceries. Ayan. So groceries. And then yung ating na groceries ay example natin 8,000. And then ano yung by frequent na ginagawa mo dito? Monthly, weekly, quarterly, so annually. So sabihin natin, monthly ang iyong expenses ay dito, 8,000 pesos. Lagay mo lang yung date and then may option dito, note, no, para magkaroon din tayo ng iba pang idea. No? Now, save mo lamang. And then, sabihin natin, add pa tayo ng isang expenses. Sabihin natin, utilities. So, tubig, water. Ayan. So, water. So, ang water natin kunyari ay nasa 500 pesos ang ating bill monthly. Okay? Ayan. Now, dito na tayo guys sa cash flow information. Kasi dito sa cash flow information, makikita mo na kung ano yung total income mo. Ayan. Total expenses mo. At ito yung cash flow, yung natitira talaga after the expenses, no? Ayan. And yung monthly net mo, nakikita mo din also dito. Ito guys, automatic na ito kino-compute ng ating tracker din also. And makikita mo dito for the past 6 months yung data. Ayan. So, makita mo kung mataas lagi yung income compared sa expenses. So, kaya natin ito ginawa dahil ito sa pag-aaral na create natin. Kasi based sa nakuha nating information, kaya daw maraming Pilipino hindi nakakapag ipon or walang ipon ay because mayroon silang mga money leaks na ginagawa. So dito natatrack natin kung mayroon ba tayo neto, mayroon tayong positive cash flow every month ba tayo na nakukuha or wala.
no? Kasi dito pwede tayo mag-adjust mamaya, no? Ayan, monthly income. And then, guys, dito yung net worth. Nandiyan yung portfolio. Example lamang natin to portfolio holdings. So dito guys, tatak din nito yung ating net worth as a whole. Ayan. Okay? Now, dito naman sa goals, sa goal tab guys, importante to. So dito meron tayong cash balance as of the moment na sa 16,000. Galing yan sa saving. And then dito naman merong 493,000 na investment tayo. So ngayon, para makapag-add tayo dito ng another goals, for example, sabihin natin for car. Ayan, for car. So magkano yung ano natin, budget, no? Kunyari maglalagay natin dito is 500,000. Yan. So kailan yung ano natin, kailan yung target mo. Okay? So for example, target natin is 2027 ng July 20. Okay? So dito makikita mo na yung information na ito. So kung meron current cash na 16,000 pesos, nasa 3.3% ka pa lang bago mo maabot itong goal mo. So dito din makikita mo kung ilang days bago mag-expire yung sinet mo na goal. Ayan, makikita mo rin siya dito. Natatrack mo talaga. So this is the advantage of our portfolio. Not only to the stocks na meron tayo, bagkos overall na rin ito, no? And then ito namang finance log, yan, makikita rin natin yung information ng mga current na ginagawa natin, no? Hindi pa dito nagtatapos itong ating portfolio tracker. Na kung pupuntahan natin ang dashboard, okay? Ito yung ating create, example lamang natin ito ng portfolio. Pero guys, sa baba, makikita mo dito, ito na. Ayan, no? Meron ng cash flow trend, makikita mo dito for the past 4 months ang iyong cash flow and also savings versus investing. Bakit? Importante ito kasi hindi lamang tayo nagtatabi ng pera. Gusto din natin na pinapalago natin ito, di ba? You have to understand na ang inflation ay nababawasan yung purchasing power natin. So kung marami tayong savings compare sa investment natin, mas maganda na pataasin natin yung ating investment. So dito makakompare natin ito. So meron tayong cash na nasa 16 lang and ang ating investment nasa 400. So ibig sabihin meron tayong ang ating net worth, majority ko example natin ay naandito sa investment. Ngayon, para madagdagan pa ito ng iba pang data, punta ka lamang dito sa net worth. So kunyari meron akong asset na 300,000. Okay? Okay, so itong 300,000 na ito, anong klaseng asset to? So example, ilalagay natin dito, ito ay business. Yan. Okay. So magkakaroon ng laman dito yung latest net worth natin, and then kapag mag-a-add tayo, another, sample natin, meron tayong 100,000 na asset. Ayan. Sa bangko. Ayan. Kunyari meron kang treasury investment, parang ganyan. Sabihin na natin ganyan lang. Meron kang 150. Okay? So makikita mo dito guys, so as long as nagdadagdag ka dito ng iyong mga assets, guys, natatrack din natin yan dito. And papasok yan dito, no? Makikita mo dito yung assets mo. Okay? Na kung lumalago ba or hindi. Okay? And this is the advantage of our portfolio. Now guys, nandito pa lamang tayo sa pagtatrack ng personal finance natin. So guys, dito sa portfolio na to, dashboard, makikita mo yung portfolio overview. Magkano yung total na value ng iyong investment, ilan yung holdings mo, magkano na yung kinikita mo sa iyong investment. Not only that, makikita mo dito yung allocation mo, holdings na meron ka today. Ayan, okay, ganyan lamang yan. Now, pagpunta sa portfolio, ito yung dashboard, ito yung portfolio na meron ka talaga today. Ayan. So, nakalagay dyan kung magkano yung gain and loss mo sa bawat stock. Okay?
pag nagda-add ka ng assets dito, ang kagandahan dito guys ay trinak na natin ito ng hindi lamang about sa stock market sa Pilipinas. Okay? So pwede ka na rin dito mag-track ng ETF, bond, UITF, REIT, crypto, commodity, yung cash na meron ka or money market or others, many thing para matrack mo dito. Okay? This is the advantage, another advantage of our portfolio tracker. Sa transaction, so naandyan yung mga buy and sell natin, yung mga pumapasok na dividendo, makikita mo rin siya dito. So take note ito guys, ay example lamang lahat, no? Okay? Para magkaroon lamang tayo ng broad idea sa create natin. Okay? Dito naman sa analytics guys, makikita mo yung unrealized profit and loss natin, allocation, dividend income, and stock performance by ranking yan. Rebalancing, dito naman kapag kunyari meron kang isa-set na stock, kunyari si Jollibee Foods Corporation, okay, ang set mo target dito dapat hindi lalagpas sa 20% yung allocation mo. So sa nakita natin dito yung current allocation natin ay nasa 33% na. So ibig sabihin, okay, pwede ka na mag-sell. So ibig sabihin pwede kang mag-sell ng 65,000 pesos doon sa allocation mo or sa investment mo, what I mean, sa Jollibee Foods Corporation. That's around 13.3% na ibabawas mo sa yung investment dito. Okay, ano yung kagandahan ng ating portfolio? Hindi lamang yon, meron din tayo dito guys na dividends tab na rin. Dito makikita mo yung total received na dividendo mo projected based in the 12 months portfolio yield, monthly average, and also makikita mo rin dito yung projected annual income by stocks yan. And ayan, sobrang dami guys ng pwede mong makita dito. Matatapos na natin ito. Okay? Ito guys ay libre lamang natin itong ipapagamit. At also nakalimutan ko pa, price alert din. So for example, sabihin natin to ICT, may price alert na gusto ka. Sabihin natin, alert me if the price is above, sabihin natin, 850 pesos. Yan. So, kapag above na siya doon, mag-i-email yan sa'yo. No? Ito ang kagandahan ng ating portfolio. So guys, etong nakikita nyo lahat guys, ay libre nyo lang itong magagamit. Okay? Libre nyo lamang itong magagamit kasi ito ay naka-link na, ililink natin ito sa ating website mismo. Okay? So ngayon, kapag ikaw ay hindi ka pa subscriber ng ating website, so nasa comment section yung link lamang kasi ito ay malapit na natin i-publish sa ating website. So as of the moment, continuous na nagde-develop pa rin tayo kasi may iba pa tayo mga dine-develop dito. So kaya naman napapansin nyo, madalang na lamang ako mag-create ng YouTube videos kasi ako ay nagpo-focus sa pagde-develop nito, pinapadevelop natin ito para mas marami pang investor, no, yung mag-invest talaga sa ating merkado. Not only that, mag-invest but also mapaayos yung ating financial future, financial health, no? Kasi importante 'yon na malaman natin kung saan ba lumalabas at pumapasok yung ating mga pera na pinaghirapan. Okay? And now guys, yun nga, libre lamang ito dito sa ating website. Comment down below, no? Comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang ipa-improve dito sa ating website para magkaroon pa tayo ng malawak na idea. Sa mga nagtatanong no, kung bakit tayo magta-transition, kasi as you may know, yung ginagamit kasi natin ora mismo ay Google Sites lamang, Google Sites. So, kung titignan mo, kung magsasabay-sabay yung 5,000 subscriber ng website na gagamit, talagang sobra, naglalag talaga. No? So kaya naman, kinikreate, pagtsatsagaan ko talagang pine-pressure ko na talagang ipa-develop ng mabilis itong ating website para mas magamit nyo na hindi na maglalag, hindi na matagal yung pag-loading time. No? So as of now, medyo pagtiisan mo muna yung ating website. Malapit na rin naman natin itong ma-release para sa'yo din naman ito. Okay guys, so this is Pesky Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and also see you the other side.